Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia. Buenos dias, Zamboanga. Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Mindanao Communicators Network, SM City Minpro, MCTV, and eMedia. We are live at PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, One TV Philippines, Isa TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions in Zamboanga City at MCTV and eMedia. Happy Kapihan po sa lahat nating mga viewers. Ang Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. At ngayon po sa ating programa, pag-uusapan po natin ang tungkol po sa ating continuous battle or continuous fight po against HIV/AIDS. Lalong-lalo na po in terms of our information dissemination, kailangan po nating bigyan po ng awareness sa ating mga viewers para po patuloy nating masugpo yung ating laban sa HIV/AIDS. And because of that, we have our guest from City Health Office. We have Miss Roy Diaz. Welcome po sa ating program. Magandang araw, Miss Myra. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa Kapihan sa PIA. It's my pleasure to be here. We are very happy po na meron tayong panauhin from City Health to talk about this topic kasi I'm sure medyo sensitive siya na topic but it is important na mapag-usapan din siya at malaman din or ma-inform din yung ating mga viewers. With that po, first, can you please share with us po kung ano po yung difference ng HIV from AIDS? Yeah, malaki yung pagkakaiba ng HIV at saka AIDS. Now, I will explain it in Tagalog para ang ating mga manonood ay maintindihan. No? Ano ba yung kaibahan ng HIV at saka AIDS? No? Kasi karamihan, ginagamit nila, sinasabi nila na may AIDS. No? Kahit you look healthy or okay pa yung pangangatawan mo, sasabihin nila may AIDS. So, ang HIV po at saka at AIDS ay magkaiba. So, ang HIV po ay sa simpleng definition, ang HIV po ay isang mikrobyo na sumisira sa ating immune system. You can still look healthy, good looking, ang ganda ng skin, but you have HIV infection. However, ang AIDS po naman ay isang kondisyon ng katawan kung saan sirang-sira na ang ating immune system. So, pag may AIDS ka na, ibig sabihin, meron ka na mga opportunistic infections na pumapasok sa katawan mo. So, HIV, you can still look healthy, while AIDS is full-blown. No? Meron ka ng mga opportunistic infections na lumalabas. And then, syempre po, gusto nating din malaman, bakit po nakakabahala yung pagtaas ng kaso ng HIV? Kumusta po yung ating latest data in Zamboanga City? Nakakabahala siya because in the Philippines, tumataas po yung cases ng HIV. No? Especially nowadays, 55 cases tayo per day all over the Philippines. In Zamboanga City, meron na tayong 1,086 from 1995 up to March of 2024. So nakakabahala siya because tumataas at mga young people ang nagkakaroon ng infection sa ngayon. Oo, so mga nasa edad 20 pataas po, no? Yes. In fact, pangalawa sila sa, kung titingnan natin sa age bracket, no? Kasi nangunguna yung mga 25 to 24 years old. Pangalawa yung mga 15 to 24 years old. Tumataas ang kanilang cases, mga adolescent. Oo. So ano po ba yung common stereotypes about HIV and about AIDS? Yun, no? Siyempre, pag mapapatest ka, sasabihin nila may AIDA ka or meron ka ng HIV. Tapos, tinitingnan nila pag pumapayat ka, sasabihin na baka may AIDS ka, yung mga ganyan. Pag bading ka, may AIDS ka.
or pag member ka ng LGBT, ikaw ang nagdala ng sakit, no? Yung mga ganyan. Or sakit ito ng mga sex workers or sakit ng LGBT, mga ganyan. Ano po ba yung mga risky behavior po na nagli-lead into HIV infection? And can you give us an overview po about the importance talaga ng protected sex? Oo, yung mga pag ang isang tao ay nag-engage into risky sexual activities, unprotected, no? Ibig sabihin pag unprotected, hindi siya gumamit ng protection sa pakikipagtalik. So ibig sabihin, pag meron kang iba't ibang partners, no, you undergo you have sexual intercourse with different partners, pwede ka magkaroon ng HIV infection, na pwede mong makuha ang virus. Hindi lang yon, no? Pwede kang magkaroon ng HIV infection if you undergo blood transfusion. Meron din tayong sa ating cases, merong 1% mother to child, no? Pag ang nanay ay buntis or ipinanganak si nanay yung baby at nagpapasuso si nanay sa kanyang baby, maaring mapasa yung infection sa baby. And of course, meron din tayong tinatawag na blood and blood products, no? Yung nagpa-tato, yung gamit sa pagtatato, or nagpa-undergo ka ng blood transfusion or organ transplantation. So yun. Tapos, importante yung maprotektahan yung ating sarili para hindi natin makuha ang ating hindi natin makuha yung infection. Meron namang maraming paraan po, no? Kung paano protektahan ang sarili para hindi natin makuha yung HIV infection. So, paano po natin, gaya po na maraming paraan, so ano po yung mga ways para po ma-prevent natin ang HIV? Okay, so meron tayong 5 letters, no? 5 letter, i-memorize nyo lang po yung A, B, C, D, E. So ang A, B, C, D, E, ibig sabihin, pag ang A, abstinence. So ibig sabihin, no sex at all. So wala talagang pagtatalik kahit kanino. Pag hindi naman kayang walang pagtatalik, punta kayo sa letter B. So ano ba yung letter B? Be mutually faithful. Ibig sabihin, pag merong partner, merong boyfriend or girlfriend, or may jowa, dapat faithful, mutual. Hindi pwedeng isa lang ang faithful, tapos ang isa hindi. At ang letter C naman, yung condom, correct and consistent use of condom. Ito yung sinasabi namin na dapat consistent kasi hindi pwedeng gagamit ng condom ngayon dahil hindi kagwapuhan yung partner, tapos kinabukasan gwapong-gwapo yung partner, hindi gagamit ng condom. So that's inconsistent. So dapat consistent. So gagamit ng condom ngayon hanggat sa kahit hindi mo kakilala. Okay? So, kahit gwapo pa siya or hindi siya gwapo, gagamit pa rin ng condom. Tapos, pag hindi naman gumagamit ng condom, letter D, don't share needles or don't engage into drug use or substance use. Or don't drink alcohol. Isa yun sa prevention, no? Kasi alam mo, pag ang taong lasing, yung balak niya gumamit ng condom, hindi na niya matuloy-tuloy dahil lasing, no? So don't drink alcohol, unconscious na. And of course, early detection, early treatment, and education. So dapat meron tayong kaalaman. Hindi po naman nakakatakot yung pag meron tayong mga marinig lang natin yung HIV, talagang matatakot na tayo, no? Importante po yung kaalaman. So yung mga taong nanonood ngayon, dapat po nating intindihin at malaman kung ano ba itong sakit na ito para hindi pa tayo matakot makarinig lang ng meron tayong kapitbahay na may HIV, baka ireklamo sa barangay, no? Hindi po pwede yon. Meron tayong batas. Kasi parang meron pong mga thinking yung tao na pwede pa siyang ma-transfer through saliva, yung mga ganon airborne, may mga ganon kasing paniniwala, which is not true. Yes, which is not true, no? Like halimbawa, noon meron yung mga balita na merong silang kapitbahay na may HIV, tapos kinagat yung lamok sa kanya, tapos kinagat din sa akin, pwede ma-transfer, pwede mahawa yung infection. Hindi po totoo.
No, okay? So, merong mga misconceptions tayong tinatawag, yung pagkakaroon daw ng infections sa pamamagitan ng laway. So, ang laway po, hindi po siya nakakahawa ang laway. So, kailangan pa natin ng ilang galon ng saliva para mahawaan ng HIV. So, pag-share ng kutsara, plato, tinidor, hindi po nakakahawa. Or kahit mag-share tayo ng kumain, no, sa isang plato kasama yung taong may HIV, hindi po siya nakakahawa. Or mag-share ng mga damit, or kahit anong jacket, hindi po siya nakakahawa. So gaya ng sinabi ko, yun lang tatlo. Unprotected sex, mother to child, infected mother to child, and infected blood and blood products. Yun lang. Thank you very much po, no, Ms. Roy, for emphasizing talaga yung ganyan, no? Kay para din po yung ating mga viewers ay ma-aware sila. Wala nang mga misconceptions like you mentioned. And of course, bakit po nabanggit niyo dun sa ABCDE, early detection and early treatment. So, gaano po kahalaga yung pag-take po ng HIV test as early as possible? Yeah, sa HIV testing, kasi ang HIV testing, Miss Myra, voluntary. Hindi siya compulsory naman talaga. So anybody could take, especially if you are 15 years old and above, pwede na pong magpa-test ng HIV. So importante po yung pagpapatest kasi yun lang ang paraan para malaman natin kung meron tayong infection at wala nang iba pa. So ang HIV antibody test, binibigay po sa taong 15 years old and above kung gusto nila malaman ang kanilang status. Pag meron tayong ginagawa, no, like for example, unprotected or nag-engage tayo into mga occupational hazards, no, or unprotected sex, no, or mga kahit sino na lang yung partner natin na hindi natin kilala, pwede po tayo magpa-test. Wala pong mawawala kung magpapatest tayo. Kailangan po yun para maagapan na dumami yung virus sa ating katawan. Yun lang yung goal natin. Magpa-test para malaman natin kung ang ating status. Early detection, early treatment. Matreat agad. So hindi natin ma-reach yung tinatawag natin na full-blown AIDS. Yan. At yung pinakamahalaga po, no, emphasize natin na libre yung ating HIV testing. Yes, so po, libre po, nagbibigay po ang gobyerno ng mga kits sa mga facility para kung sino yung gusto magpa-test, pwede, no? City Health Office. Sa City Health po, pwede po kayong pumunta sa Reproductive Health and Wellness Center sa Plaza del Pilar para magpa-test. Meron tayong Facebook page, no, City Health Office of Zamboanga. Pwede kayo mag-message doon, mag-private message, or CHOZZ. So mag-private message pa kayo kung gusto nyo magpa-test. Libre po ang testing. Kung sakasakali pong lumabas na positive siya sa HIV, ano po yung mga next step na gagawin? And may mga facility po ba tayo dito sa Zamboanga City that are available na treatment po para sa kanila? Sa Zamboanga Peninsula, meron na tayong 8 treatment hubs. So, sa Zamboanga City, meron tayong Zamboanga City Medical Center Treatment Hub. Sa general yon. So, if ang isang tao nagpa-test for HIV and it found out that positive siya, kasi bago ka magpapatest, may counseling yan, no? May pre-test counseling, may post-test counseling, tapos lalabas yung confirmatory result if you are positive or negative. If nag-positive, i-endorse namin sa aming case manager. So, ang case manager will assist the client para dalhin sa Zamboanga City Medical Center Treatment Hub for enrollment na po sa treatment. Importante po yon. So, para hindi na po lalala, no, yung kanyang status. Ano po yung treatment na tinatawag nating antiretroviral therapy? Is this for free rin po? Yes. So, walang dahilan na hindi sila iinom kasi libre po yung gamot na binibigay ng gobyerno, yung ARV, antiretroviral drugs. No, iniinom po ito ng mga taong
or mga persons living with HIV. So, ano ba itong gamot na ito? So, iniinom po yan, meron tayong tinatawag na suppression. So, pinapatulog po ng gamot yung virus sa loob ng katawan natin para hindi sila mag-produce, para hindi sila kumalat sa ating katawan. So, pag iinom po tayo, pag nag-ART po tayo, antiretroviral therapy, bababa po yung ating viral load. So yung virus natin bababa, tataas po yung ating immune system. So yung CD4 natin tinatawag. So yun. So importante po yung treatment po, yung antiretroviral therapy. Yun lang po yun para mabuhay tayo na matagal. It's a lifetime treatment. Para siyang maintenance na iniinom araw-araw. So hindi pwedeng hindi tayo iinom kasi the moment na i-stop natin yon, gigising ulit yung mga virus, no? Tapos mag-i-stop tayo, so baka lalala yung ating So may sitwasyon. may chance pa po talaga na mamuhay ng normal ang mga persons living with HIV. Yes, opo. So pag meron tayong HIV infection or nag-positive tayo, hindi po katapusan ng mundo. So we can still live a normal life, no? Pwede tayong magtrabaho, pwede tayong makipagtalik, no? Pwede tayong mamasyal, pwede tayong kumain kasama yung mga pamilya natin na hindi kailang i-separate yung ating mga gamit sa kusina. So, normal po yung taong, kagaya lang ng mga normal na tao na walang, kagaya lang ng ibang tao na may sakit, no? May mga cancer, no? So, mamuhay lang ng normal at inom ng gamot, that's okay. It's not the end of the world. So with that po, ano po yung mga initiatives, programs po ng City Health Office po para intended lang po para sa ating mga persons living with HIV and sa lahat po para matanggal po natin nga yung stigma sa mga tao? So, ang City Health Office po ay patuloy na yung programa namin on HIV and AIDS, no? Patuloy tayong pumupunta sa iba't ibang lugar, nagbibigay tayo ng awareness, nagbibigay tayo ng edukasyon, nagbibigay po tayo ng libreng testing, no? HIV testing, nagbibigay tayo ng libreng condoms and lubricants para tumaas yung kaalaman nila, ang knowledge nila on HIV and AIDS. Para doon sa mga persons living with HIV na enrolled sa CCMC, sa program on ART na, patuloy ang kanilang gamutan, no? Sa pag-inom ng ARV. So, binabantayan yan ng ating treatment para importante kasi yung adherence na tinatawag natin na mag-adhere sila, no, yung religiously iinumin nila yung gamot kasi yun lang ang tanging paraan para humaba yung buhay. So, ang City Health Office kasama yung iba't ibang ahensya ay gumagawa ng paraan para bababa yung ating cases ng HIV/AIDS sa Zamboanga City at magkaroon ng kaalaman yung ating mga Zamboangueño na walang takot, yung parang normal na lang itong sakit na ito. So, sana lahat tayo ay pumunta sa ating facility, lalo-lalo na sa City Health Office, na i-avail yung ating ino-offer na HIV testing. Huwag po silang matakot, no? Yun talaga yung ating pagbibigay sana ng awareness sa mga tao na huwag silang matakot, huwag silang kabahan. Dahil yung City Health Office, yung ating pong gobyerno, ay marami pong mga programa na para sa kanila. Tapos libre pa yung ating mga programs, libre pa po yung mga facilities natin, mga gamot. And then, yun, so far po, sana po, no, sabay-sabay po nating labanan, supuin yung pagtaas nga ng HIV cases dito sa Zamboanga Peninsula. Miss Roy, ano po yung message naman natin para po sa mga tao na medyo hesitant pa po, medyo uncertain pa sa pagtitake po ng HIV/AIDS test and hesitant din to seek professional help? Okay, para sa mga nanonood, no, ang HIV po ay isa lamang po siyang katulad ng ibang sakit, no? 'Di ba pag meron tayong nararamdaman, 'di ba?
pupunta tayo sa ating mga hospital, sa mga doctors para magpa-check up. Katulad ng HIV, no? Pag meron na tayo na kahit wala pang nararamdaman or meron iniisip na natin nag-involve ako sa mga risky sexual activities, magpapatest po tayo. Libre naman po pumunta sa City Health Office. So pag meron tayong, by the way, Miss Myra, no, isa din pala sa prevention para maiwasan, meron tayong tinatawag na PrEP, pre-exposure prophylaxis. Ito yung gamot na iinumin natin pag meron tayong, kunyari, meron tayong scheduled date. Tapos, parang hindi tayo sure yung ating schedule date. Parang baka meron siyang HIV, hindi mo pa masyadong kilala. Pwede po tayong uminom ng PrEP. Oo, para ma-prevent yung Yung gamot po na yan is available din. Nagbibigay din po si City Health. sa Zamboanga City Medical Center. So parang hindi po tayo mahawaan, iinom po tayo ng PrEP. Pre-exposure prophylaxis. Prevention siya. Tapos, in addition to that, meron tayong tinatawag ngayon na U equals U. So, ang ibig sabihin nun, pag ang isang tao ay on ART, kunyari, on ART siya, umiinom siya ng gamot, religiously pwede siyang undetectable equals untransmissible. So, ibig sabihin, if a person is on ART, pwedeng hindi na ma-detect yung virus sa kanyang katawan and hindi na niya maibigay yung infection sa ibang tao if umiinom siya ng gamot religiously. So, ibig sabihin, hindi na po niya mahawaan yung partner niya. So, importante po yung gamot. Okay? So, para ma-reach niya yung U equals U. So, you are undetectable and you are untransmissible. So, hindi na ma-detect yung virus sa katawan mo dahil suppressed, no? And you cannot infect other people. So, yung mga nanonood, if you are hesitant, wag kayong doon sa kanilang hesitant sila na magpa-test, libre po. Pumunta lang po sa City Health Office para magpa-HIV test. Or tumawag po kayo sa City Health Office 991-3780 o mag-message sa aming Facebook page. Thank you very much po. I'm sure very active po yung ating mga lines no ng City Health Office. At yun nga po, continuous po yung kanilang campaign para po ma-encourage po yung ating mga residente na patuloy pa rin po no na wag pong matatakot, wag pong mahihiya na magpa-test dahil meron naman po tayong counseling and of course, protected rin po yung ating identity because I'm sure we have Privacy Act po, no? Meron tayong batas, no? Republic Act 11166, tapos sa Zamboanga City meron tayong City AIDS Ordinance, no, 633. Ito po yung mga batas na hindi po pwedeng ikalat, no? Hindi po pwedeng ikalat ng kahit sino na meron siyang HIV or hindi pwedeng i-chismis kung nagpa-test man. So pwede pong may mga sanctions doon. So may batas po na naproprotekta sa atin. Lalo na tungkol sa usaping HIV and AIDS. Thank you very much po. Once again po, maraming salamat. Thank you very much for having me. And it's my pleasure. Ang saya. It's my first time to be here. So maraming salamat. On behalf of our City Health Officer, Dr. Dulce Amor Miravite, thank you very much, Philippine Information Agency. Thank you very much din po, Ms. Roy Diaz of City Health Office. Maraming salamat. This is your first time and hopefully po will not be the last. Iimbitahan pa po namin kayo sa mga other campaigns and programs rin po ng ating Health Office. With that, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga viewers ngayong araw. And of course, maraming salamat to the following sponsors. We have Blanca Kalintika Estetica, Zamboanga, Carimadon, Camiseta, Penguin, and Dunkin, all available here at SM City Minpro. Thank you very much din po sa buong PIA team who are with us here today sa ating episode and sa ngalan po ng Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. and Regional Director Noemi Edaga. Ito si Myra Espinosa at magkita-kita
pa tayo sa mga susunod pang episodes ng Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro. Muchísimas gracias. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.